Hi guys, so almost 1 month na or mahigit 1 month na after ng appendectomy at dahil na rin sa peritonitis or ruptured appendix at saka localized peritonitis. So gusto ko syempre magpasalamat una sa Panginoon kasi nga para sa akin kasi parang second life or another chance ko na to na mabuhay kasi nga at that time kasi meron talagang point sa buhay ko na parang willing na or para give up ko na yung time na yon. So hindi ko lang to sinasabi sa iba pero parang sa time na yon parang tanggap ko na ba kung ano mangyayari sa akin. And then siguro hindi rin pinayagan ng Panginoon, binigyan pa tayo ng pangalawang pagkakataon. Kaya syempre gusto ko rin pasalamatan. So syempre yung mga pumunta, yung mga nag-send ng mga prayers, mga panalangin, ayun. Kasi baka balang araw hindi natin sila magawang pasalamatan, makakalimutan na lang natin yung mga nagawa nila. Pero gusto kong i-take yung opportunity nito na mapasalamatan kayong lahat. Syempre unang-una yung kapatid ko na nagbantay doon. Syempre minsan gigisingin mo siya kahit natutulog na. Si Dudoy, nung pato, yung family ko syempre, yung pumunta doon, nag-check ng mga, nagdala ng mga gamit, ng mga dagdags para sa billing, although sagot na rin naman ng PhilHealth yung hospital bill. Syempre yung ibang mga gamit na kailanganin, syempre kailangan. Mga gamot, nabibilhin sa labas, kailangan talagang bayaran yun. Syempre kay ng Tina din na nag-asikaso ng gamit ko bago pumunta ng hospital. Kay Tanunoy din na nag-contact sa mga kapatid niya doon abroad. Kay ng Daniel, Rebibit, kay Joy, kay Inday, kay Evelyn, na nagpadala din ng mensahe at saka ng financial yan. Ticket, sa mother side ko na makiling, syempre solid yung mga yan. Kay Helen, Nico, Basing, Donna, ayan. Kay Michelle, ayan. Basta lahat ng mga nasa mother side ko, mga solid talaga yung supporters yan, mga prayers, ayan. And then, sa mga classmates ko din, nagpadala ng mensahe, nangungumusta. Ay, Donalyn nga pala, ayan. Thanks Don sa pagpadala ng financial support din para sa mga pambili ng gamot, saka mga iba pa rin kailangan. Kay Ma'am Twinkle, syempre yung mga dati nating mga kasama sa trabaho, kasi doon siya naka-assign, nagtatrabaho ngayon. Si Sir Dave na pumunta din doon, si Sir John Ray, ayun, na pumunta talaga dito sa bahay. Para sana mag-aya yun ng hiking, yun nga lang, hindi na tayo nakapag-hike. Sir Aaron, Ma'am Freshy, Ma'am Jasmine, Sir Castor, Ma'am Hanelin, Maria Hanelin, salamat din po. Kahit hindi tayo magkakilala ng maayos. Yun, siyempre yung mga iba pa natin mga klase na nag-message sa akin. Sila, siyempre ba yung iba? Yung iba na hindi ko na-mention, basta maraming salamat. Alam nyo kung sino kayo na nag-send ng prayers. Yung mga kasama natin doon sa AAA dati, sabi nila nag-send daw sila ng prayers, nag-request daw sila for prayers. And then Hope Channel South Philippines, salamat din sa pag-pray for me, for my healing, at saka nakipag-connect din sila sa akin. Of course, Dr. Rosas, dahil isa siya sa mga anesthesiologist, saka isa sa mga parents dati doon sa dati kong nagtatabuhan na bumisita din doon sa akin sa recovery room. Si Dr. Rostan din, ayan, Doc, yung palagi ko rin kinukulit. Tinatanungan ko ng mga kung ano ba yung mga pwedeng gawin or ano ba yung pwedeng hinihingian ko ng mga advice. Ayan. Yung iba pa mga klase ko nung high school na nangamusta din sa akin. So salamat din sa pakikipag-connect. Ayun guys, so yung iba na hindi ko na ma-mention, alam nyo kung sino kayo. Pero maraming salamat kasi baka ayokong ma-miss yung opportunity na pasalamatan kayo dahil sa pakikipag-connect or sa mga prayers nyo, kahit simple mga prayers nyo. Yan. Kasi baka balang araw makalimutan na natin yung mga taong tumulong sa atin at nag-send ng mga messages. So yun guys, so maraming salamat. Yung ibang mga experiences ko, next time ko na lang siguro sasabihin. Bye!